Ang nakaraan. Pumunta ang ating bida sa isang lugar kung saan naruroon ang isang demon na si Limgeton. Target ay patayin rin ang isang ito. Pagpapatuloy, lumapit ang demonyo sa pagitan nila at hiningi ang kasagutan kung ano ang tunay na iniisip ni Nox sa pagpunta roon. Napagtanto na nabunyag na ang kanyang pagkatao, hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si Nox. Tinanggal niya ang kanyang maskara, bahagyang ngumiti, at sumagot na wala siyang nakikitang dahilan upang magpaliwanag sa isang nilalang na tulad ni Limgeton, isang demonyo na ang tunay na kalikasan ay alam na niya. Tila saglit na nabigla si Limgeton na natuklasan ni Nox ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit agad itong humalaklak ng parang baliw. Inamin niya na kahangahangang alam na ni Nox ang kanyang pangalan, pagkatapos ay hiningi ang kasagutan kung ang pamilya Reinhafer o Eldin ba ang nagpadala sa kanya upang mag-imbestiga. Naging puno ng lason ang kanyang tono habang tinatawag si Nox na isang batang parang insekto, at ipinahayag ang sarili bilang isa sa 72 dakilang demonyo. Masyado raw siyang mataas para sa isang tulad ni Nox upang tumayo man lang sa kanyang harapan. Ngunit nanatiling kalmado si Nox sa kabila ng banta. Nang hindi nawawala ang kapanatagan, tinawag niya ang isang hindi nakikitang tao, at sinabing oras na para magsimula. Biglang bumuka ang lupa sa likuran nila, at mula sa bitik, lumitaw si Luna. Ang kanyang pagdating ay nagpuno sa hangin ng tensyon na napakabigat kaya maging ang demonyo ay nabahala. Isang pakiramdam ng takot ang gumapang sa mukha nito habang napagtatanto kung sino siya. Matalas at mapang-utos ang boses ni Luna habang pinupuri ang mga pagsisikap ni Nox, at inutusan itong ipaubaya na ang lahat sa kanya at sa kanyang koponan. Si Luna ay kabilang sa Lunatic, isang sindikatong kriminal na umangat sa pamamagitan ng mga lihim na pakikipagkasundo sa mga madidilim na pamilya ng Maharlika at ganap na kontrol sa black market. Malinaw ang kanilang dalawang pangunahing layunin. Una, patalsikan ang pamilya ng imperyo at simula ng isang bagong panahon, at ikalawa, ubusin ang 72 demonyo at linisin ang lahat ng kasamaan sa mundo. Bagamat ang kanilang mga dahilan sa pagpapatuloy ng krusadang ito laban sa kasamaan ay nananatiling balot ng misteryo, ang salaysay ay nagpatuloy sa sentrong tunggalian, ang unang yugto ng labanan sa pagitan ni Luna at Limgeton. Habang humahakbang si Luna pasulong, isang aura ng Hungarian pumatay ang bomb-alot sa kanya. Kinundena niya ang mga ginagawa ng demonyo, ang kalakalan ng alipin, ang pag-uusig sa mga demi-human, at ang paglalaban ng maduming pera, at idineklara na samobra na ito. Humalaklak lamang ng malaswa si Limgeton, na kinukutsa siya sa paglakas ng loob na magsalita tungkol sa moralidad sa isa sa 72 dakilang demonyo. Tinugon ni Luna ang kanyang tawa ng matibay na determinasyon, at idineklara na kung hindi maiiwasan ang labanan, haharapin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Si Nox, na nakatayo sa gilid, ay tahimik na nagmamasid. Nakaramdam siya ng tila primitive na panginginig sa kanyang gulugod, isang tindi na hindi pa niya nararanasan mula pa kay Theo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Luna ay papalapit na sa antas ng isang absolutong nilalang. Ang demonyo, na nakangisi pa rin, ay minaliit ang kanyang mga salita ng may malupit na katuwaan. Sinabi niya na binigyan lamang niya ng halaga ang walang kwentang basura at ibinenta ito ng naaayon, at kung ang gayong mga gawa ay ituturing na krimen, ang konsepto raw na iyon ay isang katatawanan lamang. Nananatiling malamig at walang emosyon ang mukha ni Luna habang idinedeklara na iisang bagay lamang ang tunay na walang silbi sa mundo, ang mga maruruming demonyong tulad ni Limgeton. Ang demonyo, na natutuwa sa kanyang mga salita, ay humalaklak at kinutsa siya bilang isang hanggal na babae. Nagdilim ang mukha ni Luna, at sa boses na puno ng tahimik na determinasyon, hiningi niyang malaman kung siya nga ba talaga ang isa sa 72 demonyo, si Limgeton. Nagtanong ang demonyo bilang kapalit, paano kung ako nga? Natinugon niya hindi ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang espada, na nagpapahiwatig na ang kanyang sagot ay ang itumba ito. Ang simpleng galaw na iyon ay sapat na upang magpadala ng mga alon ng kapangyarihan sa paligid, na ginawang kaguluhan ang larangan ng digmaan. Mula sa malayo, tahimik na nagmamasid si Nox, napapansin ang matinding pagbulwak ng mana. Napagpasyahan niya na marahil ay napagtanto na ni Limgeton na ang labanan ay hindi na lamang isang laro at tinitipon na nito ang naghiwa-hiwalay niyang kapangyarihan. Si Nox mismo ay nanatiling kalmado, tiwala na nakuha na niya ang lahat ng kanyang kailangan,
ang sinaunang scroll na nakasulat sa wika ng dragon at ang isa pang bagay na hindi pa nababanggit. Samantala, sa gitna ng kalituhan, isang beastman ang nagtangkang samantalahin ang pagkakataon upang tumakas. Napansin ni Nox ang kanyang galaw at tinawag siya, tinatanong kung saan niya iniisip na pupunta. Natigilan ang batang beastman, at ang mga iniisip ni Nox ay sandaling lumipad habang inaalala ang pinagmulan ng bata. Ang batang iyon ay nagngangalang Prim, isang taglay ang pambihirang katangian na henyo ng pamumuno. Lumaki siya sa malupit na bulubundukin ng silangang rehiyon, na walang alaala ng kanyang mga magulang, at ang kanyang bayan ay nabura na sa mga mapa. Tulad ng maraming bata sa silangan, naging sakripisyo siya sa walang katapusang mga digmaan, kung saan ang katapatan sa anumang bansa ay matagal nang nawala ng kahulugan. Ang mga batang iyon ay nakikipaglaban sa isang araw para sa isang bansa, at sa susunod ay para sa iba naman, upang mabuhay lamang ng isa pang araw. Nabuhay sila sa paglilimos, ipinagpapalit ang kanilang dangal para sa mga tira-tirang pagkain, marahil ay isang piraso ng patatas o isang dakot ng butil na may halong bato. Dahil walang lugar na kabilang at walang mauuwian, sa huli ay nagtipon-tipon sila. At sa gitna nila, si Prim ang natural na naging pinuno. Noong mga madidilim na araw na iyon, nakatagpo niya ang isang lalaking nagngangalang Herman, na nag-alok sa kanila ng tila kaligtasan, isang pagkakataong pumunta sa Central, ang puso ng Imperyong Orkheim, kung saan ipinangako nitong walang gutom, walang digmaan, at walang pagdurusa. Ngunit, isa pala itong malupit na kasinungalingan. Ang mga bata ay ibinenta bilang mga alipin sa iba't ibang maharlika. Gayunpaman, hindi kailanman tinalikuran ni Prim ang kanyang pangarap na maging malaya. Sa kanyang likas na karisma, binigyan niya ng inspirasyon ang kanyang mga kapwa alipin na subukang tumakas ng paulit-ulit. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang demonyong marka ni Limgetan ang tumitiyak sa kanilang pagkabigo. Gayunpaman, sa sandaling iyon ng kaguluhan, naramdaman ito ni Prim ng mas malakas kaysa dati. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang abala ang demonyo kay Luna, ngayon na ang perpektong oras para tumakbo. Galit sa biglang sagabal sa harap niya, nagmura siya sa loob-loob niya, nagtataka kung ano ang ginagawa ng maharlikang hanggal na ito sa pagharang sa kanyang daan. Nang harangin siya ni Nox, pilit na ngumiti si Prim at nangut siya, tinatanong kung nagsisisi ba siya sa paggastos ng 1.88 milyong gintong barya. Si Nox, na seryoso ang ekspresyon, ay itinuwid siya, na nagpapaliwanag na hindi lamang siya ang binili nito. Binili niya ang karapatan sa bawat alipin sa lugar na iyon. Nabigla si Prim, nagtatanong ng may hindi paniniwala kung talagang balak ni Nox na iligtas silang lahat. Sumagot si Nox na dadalhin niya sila sa kanyang sariling teritoryo kung saan magkakaroon sila ng pagkain, tubig, at suporta. Ang mga tao at demi-human ay mamumuhay sa ilalim ng parehong mga batas ng walang diskriminasyon. Tinitigan siya ni Prim ng may gulat, pinararatangan si Nox na sinusubukan siyang linlangan tulad ng ginawa ng demonyo noon. Hiningi niyang malaman kung alam ba ni Nox kung bakit labis na nagdurusa ang kanyang mga kauri. Dahil daw ito sa naniwala sila sa matatamis na kasinungalingan tulad ng naririnig niya ngayon. Sinabi sa kanya ni Nox na hindi niya kailangang magtiwala sa kanya ng personal, ngunit maaari siyang magtiwala sa kanyang pamilya, ang pamilya Reinhafer. Nanunumpa sa kanyang pangalan at sa lahat ng kung ano siya, nangako si Nox na bibigyan sila ng kalayaan sa pagpili. Hinimok niya si Prim na magdesisyon para sa kanyang sarili, kung itutuloy ang panunood sa pagkamatay ng kanyang mga kauri at pag-uulit ng mga walang kwentang pagtakas, o lumuhad doon at minampa ng katapatan bilang kanyang basalyo, vassal. Sa pagkakarinig nito, nanahimik si Prim, malalim ang iniisip. Nabalitaan na niya ang pamilya Reinhafer, maging sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, isang maharlikang pamilya ng mga espada na kilala bilang Supreme Black Sword. Anumang sumpang binitawan sa pangalang iyon ay nakatali sa sariling buhay ng nagsumpa. Nagtaka siya kung talagang itataya ni Nox ang gayong bagay para sa kanya, para sa kanyang mga tao. Isa lamang siyang alipin, ngunit ang lalaking ito ay nag-aalok sa kanya ng karapatang pumili. Sa huli, pumayag si Prim, ngunit sa isang kondisyon, dapat tiyakin ni Nox ang kaligtasan ng lahat ng naroon at hindi kailanman ibebenta ang sinuman sa kanila pabalik sa pagkaalipin. Kung ang pangakong iyon ay mabali, ang kanilang kasunduan ay mawawalan ng bisa.
Tinanggap ito ni Nox ng walang pag-aalinlangan, same time na nanunumpa sa harap ng sinaunang pamana ng Black Sword na mula sa sandaling iyon, si Prim ay magiging kanyang basalyo at siya ang magiging Panginoon ni Prim, natutupad sa bawat salita ng kanilang panata. Maingat siyang pinagmasdan ni Prim, hindi pa rin sigurado, hanggang sa tiniyak sa kanya ni Nox na ang kanyang mga salita ay dapat sapat na upang makuha ang kanyang paniniwala. Iniutos niya na mula noon ay tawagin siyang Lord Nox ni Prim, na nagbabala na ang anumang kawalan ng paggalang ay tutugunan ng kamatayan. Mabilis na tumango si Prim, itinuwid ang sarili at sumagot ng may paggalang, tinatawag siyang, aking Panginoon. Nag-uudyok na malaman kung ano ang dapat niyang gawin susunod, nagtanong siya tungkol kay Luna. Nagtataka kung kaya ba talaga nitong tapatan ang isang demonyong tulad ni Limgeton. Inabutan siya ni Nox ng isang susi at inutusang sumunod na lamang sa mga utos. Sinabi niya rito na gamitin ang susi upang palayain ang kanyang mga tao, pagkatapos ay itakas sila palabas ng auction house patungo sa sentrong bulwagan ng kasino. Bilang isang beastman, ang kanyang pangamoy ay dapat na imapa na ang bawat ruta ng pagtakas. Gagabayan niya sila sa pinakaligtas at pinakamabilis na landas. Pagkatapos ay nagmuni-muni si Nox ng pribado tungkol sa regalo ni Prim. Dahil sa kanyang likas na talento, ang mga nasa paligid niya ay katutubong magtitiwala at susunod sa kanya nang hindi nangangailangan ng mahabang paliwanag. Isa itong katangian na tiyak na magiging malaking bentahe kapag namumuno na ng mga hukbo sa hinaharap. Ngayong nasa ilalim na ng kontrol ang kanyang paligid, hinayaan ni Nox ang kanyang sarili na sandaling pahalagahan ang labanang nagaganap sa kanyang harapan. Ang tanawin ni Luna na humahawak ng kanyang espada, isang sandata na siya lamang, sa lahat ng miyembro ng Lunatic, ang kayang kumontrol. Ito ay isa sa pinakamalakas na artifact na kilala, na may taglay na nakatagong katangian ng liwanag ng buwan, ang kanyang Thalum, ang Cold Moon's Dance of Moonlight. Ang Moonlight Blade ay isang espada na maaari lamang hawakan ni Luna sa loob ng domain na kilala bilang Inner Lunatic. Ito ay isang pambihirang makapangyarihang teknik ng pag-e-espada na makukuha lamang matapos kumpletuhin ang isang nakatagong ruta. Iyon ang dahilan kung bakit binalak ni Nox na itapon ang Dark Sword of Force sa pagtatapos ng laro. Sa Lunatic, ang isa ay maaaring maglaro bilang isang kontrabida at masteran pa rin ang Moonlight Blade, bagamat, tulad ng inamin niya sa kanyang sarili, depende iyon kung bibigyan siya ni Luna ng pahintulot. Sa sandaling iyon, si Luna ay abala sa isang matinding labanan laban sa demonyo. Ang kanyang boses ay naging mababa at malamig habang idinedeklara na tatapusin niya ang lahat sa isang solong serye ng pag-atake. Pagkatapos ay sinimulan niyang daluyong ang kanyang kapangyarihan, ina-activate ang teknik, Moonlight Blade, Opening Sequence, First Form, Super. Nagmamasid mula sa malayo, tahimik na sinuri ni Nox na ang kasanayang iyon ay nagpapahusay sa pisikal na kakayahan ng gumagamit habang pinapasabog ang mana sa loob ng espada sa isang iglap. Sa galit, umungal ang demonyo sa kanya na itigil ang kanyang walang kwentang pananalita at mamatay na parang walang kwentang basura. Sumugod ito sa kanya sa matinding puot, ngunit madaling nilihis ni Luna ang atake gamit ang kanyang talam, na nag-iwan sa demonyo na panandaliang nawala sa sarili. Ang banggaan ng kanilang mga kapangyarihan ay nagpakawala ng marahas na shockwaves na nagwasak sa paligid. Namhid ang kamay ng demonyo mula sa epekto at lihim na nagmura ng may hindi paniniwala, na pagtatanto na ang puting espadang hawak niya ay maaari lamang pagmamay-ari ng tagapagmana ng Moonlight Blade. Nagpatuloy si Luna, ina-activate ang second form, Full Moon. Ang kanyang mukha ay nagsimulang bahagyang magbago habang lumilitaw ang mga ugat sa kanyang balat. Sa isang kisap mata, bumaba ang kanyang talam, pinutol ang braso ng demonyo. Sa pagkakita nito, nakaramdam si Nox ng matinding pagkamangha. Napagtanto niya na ito nga ang Moonlight Blade, ang parehong teknik na nakita na niyang ginamit nito laban kay Raymond, ngunit ngayon ay mas malakas na kaysa dati. Itinutulak ni Luna ang kanyang kasanayan sa mismong limitasyon nito. Ang demonyo, bagaman takot, ay sinubukang panatilihin ang kanyang kayabangan. Sumisigaw na ang pagkawala ng kanyang braso ay walang halaga dahil maaari siyang muling mabuo anumang oras. Si Luna, na ang tono ay kalmado ngunit puno ng hanggaring pumatay, ay binanggit ang susunod na galaw, Moonlight Blade, Third Form. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, ang kanyang magandang figure ay sumugod pasulong, napakabilis para sa anumang mata na masundan.
Ang kanyang espada ay malinis na humiwas sa katawan ng demonyo, na hinati ito sa dalawa. Isang bugzo ng madilim na perperong dugo ang pumutok mula sa nilalang habang nagpupumilit ito ng walang saysay, hindi nakapag-react, ang kanyang bibig ay nakanganga sa tahimik na kawalan ng pag-asa bago mamatay. Pagkatapos ay dumating ang pangwakas na teknik, Moonsplit and Slash. Sa loob ng mas mababa sa isang tibok ng puso, libu-libong nagniningning na mga serye ng pag-atake ang umulan sa demonyo, na pinagpira-piraso ang katawan nito sa hindi mabilang na mga bahagi hanggang sa wala ng matirang bakas. Ang ningning ng atake ay nagbigay liwanag sa lugar sa isang nakamamanghang kariligan. Nakatitig si Nox ng dilat ang mata at hindi makapagsalita, iniisip na ito ay mas maganda kaysa sa anumang nasaksihan niya sa screen. Isang kaisipan ang dumaan sa kanyang isip na kung maaari, gusto rin niyang matutunan ang pag-eespadang iyon. Ang tingin ni Luna ay bumaling sa mga kaawa-awang labi ng demonyo, at ibinulong niya na tatapusin niya ito ng malinis. Ang nilalang, na naging isang kumikislat na masa ng laman na lamang, ay nagawang maglabas ng isang mapanghamong tanong, hinihingi kung iniisip ba niya na tapos na ang lahat. Ngunit bago pa siya makasagot, isang pagyanig ang dumaan sa lupa kung saan bumagsak ang demonyo. Naramdaman ni Luna ang pagdating ng panganib. Mula sa mismong lugar na iyon, isang magic circle ang nagsimulang lumitaw, at ang mana ay nagsimulang magtipon doon ng may marahas na tindi. Itinaas ni Luna ang kanyang boses bilang babala, bagamat maging siya ay hindi maunawaan ang nangyayari. Mula sa gitna ng magic matrix, isang higanting braso ang biglang lumitaw, na sinundan ng unti-unting muling pagkabuo ng buong katawan ng demonyo, mas malakas at mas nakakatakot kaysa dati. Pinanood ni Nox ang eksena ng may hindi paniniwala, mabilis na tumatakbo ang kanyang iniisip. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Batay sa pagunlad ng pangunahing storyline sa ngayon, hindi dapat sapat ang enerhiya ni Jagan upang i-activate ang kanyang ikalawang yugto, second phase. Gayunpaman, ang ebidensya sa harap ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. Walang duda sa kanyang isip, ang magic circle na lumitaw ay hindi ordinaryong pangkukulam, kundi alchemy. Sa karamihan ng iba pang mga laro, ang alchemy ay nagsisilbi lamang bilang isang pansuportang kasanayan para sa paggawa ng mga potion. Ngunit sa Inner Lunatic, ito ay isang ganap na kakaibang disiplina. Hindi tulad ng tradisyonal na mahika, na umaasa sa likas na mana sa hangin, ang alchemy ay nangangailangan ng mga partikular na materyales at medium, isang sining na hinasa lamang sa pamamagitan ng hindi mabilang na oras ng masusing pag-aaral at eksperimento. Ang antas ng alchemy na ipinapakita rito ay nangangailangan ng 10,000 oras upang ma-master. Hindi kailanman nasaksihan ni Nox ang paglaki ni Jagan sa gayong antas sa pamamagitan ng simpleng paglalaro lamang. Nagtaka siya kung si Jagan ba ay sadyang pinalakas ng artificial, bagaman sigurado siyang wala pang ganitong amplification feature sa panahong ito. Pagkatapos ay nakakalokong ngumisi si Limgeton, nangungut siya na ang mga tao ay hanggal na maniwala na nanalo na sila. Sinabi niya na nakarinig siya ng mga chismis tungkol kay Archduke Pallen at naghanda siya partikular para sa mismong sandaling ito. Agad na naunawaan ni Nox ang sitwasyon. Napagtanto niya na ito ay ang butterfly effect dahil nakialam siya sa pagkamatay ni Pallen. Ang mga sumunod na demonyo ay lumilitaw na ngayon bilang mas malalaking kalamidad, bawat isa ay kumuha ng pag-iingat upang protektahan ang kanilang mga sarili. Pagbilang kay Luna, ipinaliwanag niya na ang vortex na nakapalibot sa kanila ay malamang na isang bilangguan na binuo sa pamamagitan ng alchemy. Dahil ang alchemy ay isang siyensya ng equivalent exchange, katumbas na palitan, dapat mayroong umiiral sa kung saan na isang medium na may katumbas na halaga para sa bawat kapangyarihang tinatawag ng demonyo. Si Luna, na humihigpit ang ekspresyon sa pagkabalisa, ay bamulong na kung ang gayong kalaking halaga ng mana at dugo ang nakonsumo, ang katumbas na sakripisyo ay nagpapahiwatig ng isang bagay na tunay na nakakatakot. Samantala, sa auction hall, sumiklab ang kaguluhan. Ang dating maringal na venue ay nagbago at naging isang eksenang direkta mula sa mundo ng demonyo. Isang makapal at kulay pula na hamog ang bomb-alot sa buong silid, at bawat panauhin sa loob ay nakulong. Ang kanilang mga katawan ay naubusan ng sigla dahil sa masamang enerhiya. Ang kanilang mga agonesadong sigaw ay umaalingaw sa buong bulwagan habang ang kanilang lakas buhay ay isa-isang kinakain.
Ang lahat ng demonyong enerhiya ay namuo sa posisyon ng demonyo, na patuloy na nagpapakain dito ng lakas buhay. Pinanood niya ang eksena ng may nag-aalalang mukha at naisip na ang porma sayon ay isang bilangguan na gawa sa dugo at tubig, isang binding alchemy sa huling bahagi ng laro, isang eternal anthel na hindi maglalaho kahit mamatay pa ang gumagamit nito. Kung hahayaan nila itong magpatuloy, naniniwala siyang kakalat ito at lalamunan ang lahat ng naroon. Napansin niya na itinulak ng butterfly effect ang hirap ng laro sa isang hindi makontrol na antas. Ang makita ang isang Act 2 boss na nanghihiram ng kasanayan mula sa huling bahagi ng laro ay hindi na siya nagulat. Nakita na niya itong mangyari ng ilang beses bago ang pagtatapos ng iba pang mga kwento, kaya naniniwala siyang alam niya ang paraan upang sirain ito. Ikinatwiran niya na ang lawan ng dugo ay gumagana na parang isang bilangguan. Kapag ang isang tao ay nakulong sa loob, ang labanan ay matatapos lamang kapag ang layunin ng bilangguan ay natugunan na. Ang tanging paraan upang pahiniin ang kasanayan, ang conclusion niya, ay ang pagkamatay ng isang kasama. Isang sakripisyong kakampi ang kakailanganin upang wasakin ang bangungot na larangang ito, pagkatapos nito ay titigil ang pag-atake ng boss. Naunawaan niya ang malupit na implikasyon ng taktikang iyon. Sa sandaling iyon, sumigaw ng babala si Luna kay Nox, sinasabihan siyang maging alerto at tinawag siyang rookie. Nagbabala siya na kung mananatili siya roon, ang lahat ay mawawalis. Hiningi niyang malaman kung mayroon ba siyang ilang desperadong plano sa pagkakataong ito at hinimok siyang sabihin sa kanya kung paano nila sisirain ang bilangguan. Itinanong niya kung ang tanging pagpipilian ba nila ay patayin ang lahat ng mga maharlika upang tumigil ang bilangguan. Nag-alala si Nox na kung ibubunyag niya ang plano, mamamatay si Luna. Nagpasya siyang huwag munang i-trigger ang lock ng bilangguan dahil kung ibubunyag niya ang paraan ng pagtakas, tiyak na isasakripisyo nito ang kanyang sarili. Timbangin niya ang halaga ni Luna at kung ang pagpatay ba rito ay magpapahintulot sa kanya na makita ang pagtatapos ng inner lunatic. Hinusgahan niya itong mas mahirap idirekta kaysa sa ibang mga unit at may mababang estratehikong halaga, at ang kaisipang iyon ay nauwi sa isang hindi natapos na pribadong pagtatasa. Samantala, isang makapal na hamog ng dugo ang nagtipon at nakapalibot sa kanilang dalawa, at mula rito, may mga braso ng demonyo na pilit silang hinahatak papasok. Ang mga demonyong ipinatawag ng sariwang dugo ay lumitaw sa malapit sa maraming hugis at sukat. Ipinaalala ni Luna kay Nox na iniligtas siya nito noon, at sa pagkakataong ito, siya naman ang kailangang umalis. Nagbabala siya na kung hindi ito susunod sa kanyang utos, ituturing niya itong pagsuway sa utos ng isang commander. Si Nox, na nakakaramdam ng kapanatagan, ay tumanggi sa kanyang utos. Habang ang mga demonyo ay sumisigaw at sumusugod sa kanila, ay itiniwas niya ang kanyang espada sa isa sa kanila at sinabi kay Luna na hindi siya pupunta saan man. Matapos paslangin ang mga demonyo, itinaas ni Nox ang kanyang kamay at sadyang sinipsip ang kapangyarihang tumakas mula sa kanilang mga katawan. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagsimulang hamabi ng sarili sa mga manipis na hibla na mahigpit na pumulupot sa kanyang braso. Nasasaksihan ang eksena, sumigaw si Luna sa alarma, tinatawag ang kanyang pangalan at hininging malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi siya pinansin ni Nox. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang sinasabi na dahil sa kanyang padalos-dalos na plano ay may naalala siyang isang simpleng bagay. Napatingin sa kanya si Luna nang may hindi paniniwala, hindi maunawaan ang kanyang nakikita. Pagkatapos ay humarap si Nox sa kanya nang may kumpiyansang ngisi, at sinabing ituring na lamang niya ito bilang isa pang pagsuway sa utos. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang sarili sa gitna ng matrix, kung saan marahas na bumubulwak ang pinakamakapal na pulang dugong enerhiya ng demonyo. Naiwan si Luna sa labas, nanigas sa kawalan ng katiyakan at hindi alam ang gagawin. Ang tanging nagawa niya ay idilat ng malaki ang kanyang mga mata at tawagin ang pangalan nito ng may desperasyon habang naglalaho ito sa bagyo ng madilim na enerhiya.